Kumusta mga ka-movie? Welcome ulit sa Minutes Movie Recap. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang Train to Busan Part 2 na pinamagatang Peninsula. Ang kwento ay ginanap 4 na taon matapos magka-zombie outbreak sa Busan. Ang buong Korea ay nasa estado ng ganap na pagkawasak dahil sa pagkalat ng zombie virus. Sumunod ay pinakilala tayo sa ating bida na si Jung Sok na isang sundalo. Ngayong araw inilikas niya ang pamilya ng kanyang kapatid na babae sa huling barko na babiyahe patungong Japan. Habang bumibiyahe sila, isang babaeng may kargang bata ang nakiusap na makisakay, ngunit binaliwala sila ni Jung Sok. Pagkatapos ay nakarating na nga sila sa pier sabay pumasok na sa cabin. Ang barko ay tutungo dapat sa Japan, nang biglang dumating ang isang sundalo at pinaalam niya na naiba ang ruta nila at papunta na ang barko sa Hong Kong. Tinanong ni Jung Sok ang kapitan kung bakit sa Hong Kong sila pupunta. Pero tugon sa kanya ng kapitan na sundin niya na lang ang pinag-uutos sa kanya. Sa loob ng cabin, isang lalaki ay tila hindi normal ang kinikilos. Lumalabas na infected pala ito ng virus na nahalo sa mga pasahero. Pagbalik ni Jung Sok sa cabin, kumalat na ang dugo sa paligid. Pagkatapos ay nagmadali siyang hanapin ang kapatid niya. Sa kanyang pagkabigla, kumalat na ang zombie virus sa lugar at maging ang kanyang pamangkin ay infected na rin. Wala nang magawa ang nanay niya at hinila siya ni Jung Sok para tumakas na, pero ayaw iwan ng kapatid niya ang kanyang anak. Sa mga puntong ito, tumayo ang isang infected na lalaki at inatake si Jung Sok. Nagawa naman ni Jung Sok barilin ang mga zombie sabay tumakas. Sa mga sandaling yun, nailigtas niya rin ang kanyang brother-in-law na si Zeman. Sobra silang napighati nang masaksihan nilang ang kapatid niya ay dinumog na ng mga zombie. Lumipat ang eksena sa 4 na taong nakalipas. Tagumpay na nakarating si Jung Sok at Zeman sa Hong Kong. Dahil sa dala niyang konsensya sa pagkamatay ng kapatid, laging mainit ang ulo ni Jung Sok. Sinisisi rin ni Zeman si Jung Sok dahil hindi daw nito ginawa lahat ng paraan para mailigtas ang asawa niya. Isang araw, isang gang ang lumapit kay Jung Sok. Nagmungkahi sila kay Jung Sok na bumalik sa Korea para kunin ang malaking pera na naiwan sa truck. Ngayon ang Korea ay lugar na ng mga zombie, at syempre hindi interesado ang mga zombie sa pera. Kaya ang gang na ito ay bumuo ng grupo para kumolekta ng milyon-milyong pera sa Korea. Sinabi niyang mayroon siyang $20 million na naiwan sa Korea. Kapag nakuha daw ito ni Jung Sok, bibigyan niya siya ng malaking parte. Walang pag-atubiling tinanggap ito ni Jung Sok at sasama din si Zeman, Wishu, at Minho. Kalaunan si Jung Sok at ang grupo ay sumakay na nga ng bangka. Pinaglaanan sila ng mga armas at satellite phone. Pagkatapos gumamit sila ng rubber boat para magtungo sa nasabing lugar. Sobrang tahimik ng paligid at napakadaming gusali ang nagtumbahan sa lugar. Pagkatapos binuksan ni Minho ang pinto ng kotse at mayroon pa itong susi. Kaya ginamit nila ito para magtungo sa nasabing lokasyon ng truck na may lamang pera. Sa wakas ay nakita na nga nila ang truck. Unang lumabas si Jung Sok para suriin ito, pero mali pala ang plaka ng truck at hindi ito ang hinahanap nila. Sa mga sandaling yun nakarinig sila ng kakaibang ingay sa paligid. Walang takot namang sinuri ito ni Jung Sok. Tumingin siya sa night vision rifle at sobrang nagulat sa nakita. Pagkatapos ay nagpatuloy muli ang grupo sa paghahanap. Sa wakas nahanap na rin nila ang truck sa ilalim ng overpass. May misteryosong tao ang nagmamasid sa kanila gamit ang binoculars. Binuksan na ni Zeman ang truck at tumambad sa kanila ang napakadaming dolyar sa loob. Pagtingin nila sa driver seat, nakita nila ang driver ng truck ay patay na. Pumasok si Zeman sa driver seat para itaboy ang patay na driver subalit, biglang bumukas ang mga mata nito at lumalabas na isa na pala itong zombie. Agad niyang kinagat si Zeman at nagpambuno ang dalawa. Dahil dito ay aksidente nilang napindot ang busina ng truck. Pagkatapos ay binaril ni Jung Sok ang driver. Pero sa pagkakataong ito, napakadaming zombie ang papalapit sa kanila dahil sa narinig nila ang busina ng truck. Ang mga zombie na ito ay bulag sa gabi, pero sensitive naman sila sa ingay. Habang papetakas na sila, nagawa pang masabi ni Wishu na sa wakas ay mayaman na daw sila. Bago pa sila makalayo, isang misteryoso ang umatake sa kanilang flare gun. Napansin ito ng mga zombie kaya agad nila silang hinabol. Halos hinarangan na ng mga zombie ang daan. Samantala si Wishu ay nawalan ng balanse sa pagmamaneho at naging dahilan ito para magkasagasa ang kotse niya pati ang truck. Namatay on the spot si Wishu habang sugatan naman si Jung Sok at Zeman. Pero patuloy pa rin silang hinahabol ng mga zombie kaya nagtago si Zeman sa loob ng truck.
Si Jung Sok naman ay tumatakbo nang biglang may sumulpot na isa na namang sasakyan at nakilala niya ang babaeng nagngangalang Jun. Pinasakay na siya ni Jun at pagkatapos ay madali niya lang naman iobra ang sasakyan at sinegosya ang mga zombie. Kasama ni Jun ang isang batang babae. Tila si Jun ay napakahusay sa pagmamaneho at madali lang sa kanya ang mag-drift para sagasaan ang mga zombie. Hindi kinaya ni Jung Sok ang pagkahilo kaya nahimiti siya pansamantala. Pumasok sila sa underpass. At dito, tumambad sa kanila ang napakadaming mga zombies. Sa mga puntong ito, kinuha ng batang babae ang remote control car niya na may kasamang pagtugtog ng musika. Ginamit niya ito para akitin ang mga zombie at ibaling ang atensyon nila. Mahusay niyang kinontrol ang remote control car at sumunod naman dito ang mga zombie. Matapos mapaalis ang mga zombie, nagpatuloy na sila sa kanilang biyahe. Naiwan si Zeman sa loob ng truck at pinalibutan ng mga zombies. Sa pagkakataong yun, isang advertising truck ang dumaan at naakit nito ang mga zombies. Pagkatapos ilang mga armored vehicle ang lumapit sa truck, lumabas ang ilang grupo ng sundalo. Mukhang walang magandang gagawin ang mga itsura nila. Lumabas na si Minho sa driver seat at tila ba infected na rin siya. Kaya naman pinaslang na lang siya ng leader ng grupo. Pagkatapos ay kinuha na nga nila ang truck sabay umalis. Si Zeman na nasa loob ng truck ay hindi alam ang nangyayari sa labas. Lumipat muli ang eksena kay Jung Sok kung saan hinahatak siya ng matandang lalaki. Ito ay lolo nila Jun. Sa pagkakataong ito, isang babae ang lumabas. Nakilala ni Jung Sok ang babae. Ang pangalan niya ay Min Jing. Siya pala ang babaeng tinanggihan ni Jung Sok pasakayin sa simula ng eksena. Himala silang nakaligtas mula sa zombie outbreak kasama ang anak. Balik kay Zeman, dinala ang truck sa kampo ng mga grupong armado. Tinatawag ang grupo nila na Unit 631. Matapos ang pagkalat ng zombie virus, ang lugar na ito ay naging isolated na. Kaya naman ang mga tao dito ay naging mga zombie hunters na rin. Nagtatag sila ng mga depensa at kumukuha din sila ng mga resources sa iba't ibang lugar. Ang mga taong ito ay mas malupit pa kesa sa mga zombies. Nang matagpuan nila si Zeman sa loob ng truck, pinunit nila ang damit nito. Pagkatapos inispraya nila ang katawan ni Zeman ng mga numero. Takot na takot si Zeman at hindi alam ang gagawin. Ikinulong siya sa isang container. Tumambad sa kanya ang napakadami pang mga taong nakahubad sa container. Nagtataka siya bakit sobrang tahimik ng mga ito. Ilang sandali lang, lahat sila ay lumabas na nga sa container. Napunta sila sa tila ba isang coliseum. Napakadaming tao ang nanonood at nagpupustahan. Nang magsisimula na ang countdown, bumukas na ang mga pinto kung saan napakadaming zombie ang lumitaw. Lumalabas na pinaglalaroan sila dito at ang tanging matitira at hindi makagat ng zombie ang siyang makakaligtas. Paghinto ng oras, isang musika ang tumugtog. Isang lalaki na may suot na makinang na damit ay pinabalik na ang mga zombie sa kulungan. Mabuti na lang nakaligtas si Zeman sa unang araw niya dito. Pagkatapos pinabalik na siya sa loob ng container at binigyan sila ng gwardya ng ilang instant pack noodles. Ang pinuno ng lugar na ito ay si Captain Shu. Pagod na siya sa ganitong buhay at gusto niya nang magpakamatay. Pero napatigil siya nang may biglang kumatok. Isa sa mga tauhan niya ay dinalhan siya ng isang bote ng alak. Inaya siya nitong uminom at mag-relax. Pagkatapos sinabi ng tauhan niya ang patungkol sa truck. Agad niyang pinuntahan ang truck at natagpuan niya dito ang isang satellite phone. Nang buksan niya ito, nagring ang telepono at tumawag pala ang mga kasamahan nila Jung Sok mula sa barko na naghihintay. Sinabi ng tumawag na lisanin na agad nila ang lugar at ihatid na ang pera. Pumayag naman si Captain Shu gawin ito. Balik kay Jung Sok, inakala niyang patay na ang kasama niya na si Zeman. Nagpasya siyang kunin ang truck at dalhin na sa barko. Kinabukasan, nagtungo na nga sila sa lugar kung nasaan ang truck. Palihim silang pupunta sa kampo ng Unit 631 para bawiin ang truck. Pinaiwan si Jun at kapatid nito sa sasakyan pagkatapos ay nagtungo sila sa sikretong daan papuntang kampo. Pinatumba nila ang ilang gwardya at nakita na nga nila ang truck. Dumating si Captain Shu sa Coliseum at nagsalita sa mga crowd. Sinabi niya na mula ngayon ay magiging masaya na sila. Pero sa katotohanan ay plano ni Captain Shu tumakas kasama ang truck. Medyo nagdududa si Sergeant Kim sa kanya. Pagbalik ni Captain Shu sa kanyang silid, naghihintay doon si Sergeant Kim. Tinanong niya kung ano ang binabalak nitong gawin. Sa pagkakataong ito pumasok din ang tauhan ni Captain Shu at wala siyang alam na nandoon pala si Sergeant Kim. Tinanong siya ni Sergeant Kim kung ano ang pinaplano niya. Palihim na kinuha ni Captain Shu ang kanyang pistol.
Naisip ni Sergeant Kim na baka masyado lang siyang naghihinala sa dalawa kaya lumabas na siya. Sa parehong sandali nakarating na si Jung Sok at Ming Jing sa truck. Sa kasamaang palad dumating din doon ang tauhan ni Captain Shu. Tinutukan siya ni Ming Jing sa ulo. Pagkatapos dumating ang dalawang gwardya at tinanong siya kung bakit wala siya sa Coliseum. Sinabi niyang nagpapahangin lang siya sa labas. Pagkatapos sinabi ng dalawang gwardya na ang lalaking nahuli nila sa loob ng truck ay talagang mahusay. Nang marinig ito ni Jung Sok, napagtanto niyang si Zeman ang pinag-uusapan nila at siya ay buhay pa. Pag-alis ni Jung Sok ay dumating naman si Captain Shu. Lumalabas na magkakilala pala si Min Jing at Captain Shu. Pero bigla niyang binunot ang pistol at binaril si Min Jing. Pina-atras ni Min Jing ang truck sabay sinagasa si Captain Shu. Kinuha ni Min Jing ang satellite phone sa bulsa niya. Samantala si Zeman ay patuloy na tinatakbuhan ang mga zombie sa Coliseum. Aatakihin na sana siya ng isang zombie nang bigla na lang, dumating si Jung Sok para iligtas siya. Binaril niya halos lahat ng mga zombie at pati na rin ang smoke bomb. Sa kanilang pagtakas, nasalubong nila ang ilang mga armado at nagpalitan sila ng putok. Naghanap silang dalawa ng matataguan. Isang zombie ang umatake kay Jung Sok. Pagkatapos pinulot ni Zeman ang baril sa lapag at tinadtad ng bala ang mga armadong gangster. Sa kasamaang palad, hindi nila napansin si Sergeant Kim na nagtatago lang, sabay binaril nito si Zeman. Tuluyan na ngang namatay si Zeman habang si Jung Sok ay patuloy pa rin nakikipagbakbakan. Nang titirahin na ni Sergeant Kim si Jung Sok, mabuti na lang biglang dumating si Min Jing sakay ng truck at tumakas na silang dalawa ni Jung Sok. Sa parehong sandali, nagising na rin si Captain Shu. Nakita niyang papaalis na ang truck at wala na siyang nagawa. Maraming zombie ang humarang sa truck. Pinalibutan sila at hindi nila alam ang gagawin. Mabuti na lang dumating si Jun at inakit ang mga zombie. Pagkatapos pinaandar na rin ni Min Jing ang truck at inararo ang mga nakaharang na zombie. Nagtapon ng fireworks ang matanda para pang-akit sa mga zombie at sa wakas nakatakas na sila mula sa mga zombie. Pero sa mga pagkakataong ito, nahabol naman sila ng grupo ni Sergeant Kim. Nagpaputok sila ng flare gun sa itaas para akitin ang napakadaming zombies sa paligid. Dahil dito napaligiran ang kanilang truck. Napansin ni Jung Sok ang overpass na madaming zombie kaya binaril niya ito. Sa kasamaang palad hindi agad nakapagpreno si Sergeant Kim kaya nag-crash siya direkta sa mga zombies. Wala na siyang magawa at hindi niya na rin may atras ang sasakyan. Nagtungo na sila Jung Sok sa port at kinontak niya na rin ang mga kasamahan sa barko. Pero bago pa sila makarating sa port, biglang dumating si Captain Shu at sinegosyo niya ang sasakyan nila Jun. Pagkatapos kinaladkad niya si Jun bilang hostage. Sa pagkakataong ito, ginamit ng bata ang remote control para mabaling ang atensyon ni Captain Shu. Binaril ni Captain Shu ang batang babae at prinotektahan naman siya ng kanyang lolo. Gaganti sana si Min Jing pero naunahan siyang tamaan sa binti. Pagkatapos nagmadali si Captain Shu sumakay sa truck sabay tumakas. Buong akala niya ay ligtas na siya nang isakay niya ang truck sa barko. Masayang sinalubong siya ng mga gangster at binati niya sila. Pero bigla na lang, binunot ng gangster ang kanyang baril at pinatay siya. Sa katotohanan ay ito talaga ang plano ng mga gangster sa una pa lang. Pina-atras ni Captain Shu ang truck sa natitira niyang hininga. Na-stuck ang truck sa door panel at sa mga sandaling ito, nagbigay daan ito sa napakadaming zombie na lumusob sa barko. Sa kabilang banda, huli na ang lahat para sa matanda at na maalam na ito sa kanyang pamilya. Bigla silang nakarinig ng papalapit na helicopter. Nagpaputok ng fireworks si Jun para mabaling ang atensyon ng helicopter. Pagkatapos nagpatuloy na sila sa pagtakbo patungo sa helicopter. Tila ba halos lahat ng zombie ay naakit sa fireworks kaya hinabol sila sa iba't ibang direksyon. Nagtungo si Min Jing sa isang truck at binusinin niya ito para akitin lahat ng zombie. Narinig naman ito lahat ng mga zombie kaya pinalibutan siya. Sa wakas nakarating na si Jung Sok kasama ang dalawang bata sa helicopter. Nakiusap si Jun sa rescue team na iligtas ang nanay niya, pero tugon lang sa kanya ay imposible daw ito. Si Min Jing na nasa loob ng truck ay nagpasya na lang magpakamatay. Mabuti na lang nagkaroon ng lakas ng loob si Jung Sok at sinugod ang mga zombie. Nang marinig ito ni Min Jing, nagbigay din ito sa kanya ng panibagong pag-asa. Binaril niya ang mga zombie nang walang takot sabay tumakas. Nagtapon ng smoke bomb si Jung Sok at sa wakas ay nakaligtas na silang dalawa mula sa mga zombie. Dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ang ilang minutong pagbuod ng pelikula ay nagbibigay sa inyo ng saya. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like,
share at pindutin na rin ang bell button upang lagi kayong updated sa bago nating palabas. Thank you for watching.